magandang hapon po ang Ma'am Diana Rose. Nung mga December 13 po ba ma'am or December 12, no? Days before ma'am, nga si daddy nyo nawala ma'am, nakausap nyo po ba siya? Yes, sir. Tumatawag po kami sa kanya kasi nga po, papauwi namin siya kasi yung kuya ko po is nasa hospital. Si daddy nyo po ay isang truck driver. Ano po ba yung binabiyahe niya? Sa ano lang po siya, sa Luzon lang po. Minsan po nag-update siya sa amin na may biyahe siya pa Laguna, Batangas. Yun Okay. po yung mga lugar na ano niya ng truck. So bali, itong nung December 13 nga tumawid po siya from Batangas going to Katiklan, ito personal trip to ma'am. Like magbabakasyon na. Personal trip po. Di ba naka-bus siya tapos Roro? So kailan po siya sumakay Yes sa po. bus ma'am? Sumakay siya ng bus, I think mga 2 to 3 p.m. sir. Ng December Kasi, 12? Yes po, kasi nung umaga po, nag-video call na po kami sa kanya. Nililigpit niya na po yung mga gamit niyang dadalhin. Nagtatawanan pa nga po kami, sir, kasi gusto niya dalhin lahat. Sabi namin, wag na, mga personal na lang. Kasi gusto namin, sir, na umuwi siya, hindi na siya babalik. Then, nag-request siya sa amin na kumuha kami ng bahay, kahit renta lang muna, kasi uuwi siya. So, sabi namin, okay pa. So ayun, naghanap kami ng bahay sa Bacolod and then pinalipat ko na rin po yung mga gamit ni Kuya kasi ayaw po namin siya bumalik doon sa bahay ni Mama. Yun po yung nadaanan ng baha kung saan po niya nakuha yung leptospirosis at na-confine po siya sa hospital. Kayo po ba ma'am? Taga saan po ba kayo ma'am? Meron din po kaming bahay sa May Bacolod, yun po yung present address namin. So bali ma'am, si tatay ninyo po, 'di ba, from Batangas to Katiklan. So yung dapat yung route niya ma'am is from Katiklan, tatawid pa siya ng Bacolod. Yes po. Okay. So nung sa Batangas siya ma'am, nakapag-update po ba siya nga nakasakay na siya sa bus, nasa barko Yes, na ma'am. sila? Yes sir, tumatawag kami sir. Okay. Sabi niya pa pinili siya na kanyang dinner kasi So kakainin tapos niya daw ma'am, po bali, sa sumini nag-update pa siya nga andyan na po siya sa may barko. So bali, nung nasa dagat na yung barko ma'am, nakapag-update pa rin siya nga nasa dagat na. Yes sir, nasa Okay. ano na siya sir, nasa higaan, then binivideohan niya yung paligid niya, yung barko is embark na, on board na talaga siya sir. Okay, may mga nasabi po ba si tatay ninyo that day nung nasa barko na siya, if may mga nakaaway ba siya or anything unusual? Wala naman. Wala naman sir, actually ayaw niya po sir umuwi, gusto niya po umuwi sa December 22 kasi gusto niya po sir mag-attend ng Christmas party sa kanilang company kasi meron po siyang 13-month bonus and then meron siyang mga grocery sabi niya, di gusto niyang dalhin po doon sa Bacolod. Ma'am, ano po ba pangalan ma'am ng bus company? Alabang Transit po. Okay, tapos yung sinakyan niyang barko, ma'am, ano po yung pangalan? Starlight Ferry. So, paano niyo po ma'am nalaman nga nawala na po yung daddy niyo? Nag-reach out po ba kayo sa may Alabang Transport or sa Starlight Ferries? Hindi po sir, kasi we're thinking lang po sir na baka lowbat lang siya or walang signal kasi before Okay. po siya sumakay, nagpa-load na po siya sa akin. So whole day po kami tumatawag, patay po yung phone. Mga around 6 p.m. po, mga 6 p.m. Doon na po namin siya tinawagan ulit. Nag-ring na po yung phone pero hindi po sumasagot. Okay. 6 p.m. or 7 p.m. And then patuloy lang po siya namin tinatawagan ako, tsaka ni kuya, tsaka ng kapatid ko. So around 11 p.m. po, doon na po kami medyo nakampante kasi po may sumagot. Okay. Kaya lang po, yung sumagot is lalaki and then nagpakilala po siya na staff po siya ng ferry doon sa Katiklan. Sabi niya sa kuya ko na, sir, tinurn over lang ang mga gamit, sir. Andito ngayon sa Starlight Ferry office. So, ayun, na-alarm na po kami, sir, kasi nag-message yung May- kuya ko sa Facebook. So, ano po ma'am, may nasabi po ba yung Starlight Ferry nga kung sino po yung turnover ng gamit? Ano, nakita lang nila doon sa upuan ni daddy niyo o kung may tao nga may kumuha tsaka may nag-abot sa kanila? Kasi po yung bagahe ni Papa, sir, is iba po yung nasa barko na personal belongings niya and then may naiwan po siyang 2 bag doon sa bus. Okay. So yung sa bus po, yung bumalik po yung nag-turnover po is yung conductor ng bus. Okay. Yung sa may barko naman po, sabi po is passenger po yung nag-turnover. At least doon tayo magtingin po ng gulo kasi bakit passenger yung nag-turnover ng mga gamit. Magandang hapon po, Mr. Lito Bacara. Itong passenger ninyo si Sir Danilo Villaluz. So nung galing po Batangas, sir,
okay naman sir lahat sir, wala naman siyang may na problema na encounter. Wala po, ako mismo ang tigit niyan dahil ako mismo, nung dumating siya rito sa Batangas City Grand Terminal, saktong iting ko rin baka ako sa sasakyan ko. Nagtanong siya sa akin kung paano siya makakauwi ng Bacolod. Pinaliwagan ko pa siya, kako, sasakay kita sa Bastuang Iloilo City, pag-abot sa Iloilo City kako, sakay ka ng jeep papunta ng Dumangasport. Dating kako sa Dumangasport, doon nga kako pipili ng barko papunta ng Bacolod. So bali sir, hindi ka sir kasama doon sa nung patawid, hindi na sir? Hindi, dito lang pa ako sa Batangas. Ako pang Hawaii operation. Okay. Ang may mga na-update po ba sir yung mga tauhan ninyo, sir, yung mga driver, conductor ng bus? Kasi di ba yung bus sasakayo ng ang ship, yung vessel. Kasi it seems sir na may mga picture pa kasi si Sir Danilo nga nasa gitna siya ng dagat eh. Tapos nung naglanding na yung barko, doon po siya nawala. So may mga update po ba sir yung mga driver, conductor ninyo sir sa inyo kung ano po nangyari? Wala. Dahil pagka naisakay ko na po ang bus ko sa barko, exit na po ako noon tapos ako trabaho ko noon. Sir Erwin, magandang hapon po sa inyo. May mga nag-update po ba sa inyo, sir, yung mga tauhan ninyo regarding po, sir, sa missing person? Upon the arrival, wala sir. Smooth ang arrival ng barko namin safely on time at around 6:30 in the morning ng December 14. The incident or the missing Mr. Danilo passenger was only received from that time that the family and the relatives contacted the CIC or the contact center of Starlight Ferries Okay. informed nawawalang pasahero na si Mr. Danilo. Okay. That was December 15 at around 1:44 in the morning. Okay. Ang Sir Erwin, meron po ba kayo ng copy ng parang similar to a flight manifest? Yung tipo na listahan po ng lahat ng mga passengers on board? May mga ganyan po ba kayong copy? Yes, sir. Upon receiving of the incident report or upon receiving the incident report, we were able to comply to submit all the incident report, marine protest to the respective authorities Okay. and PCG Katiklan. Okay. So, nag-coordinate sir yung PCG Katiklan. So, right now, sir, basically, on your end, sir, wala naman, sir, kayo, sir, may na-notice or may nag-report, sir, nga may unusual events na nangyari sa barko or may nag-jump overboard? Wala naman, sir. Wala, sir. Totally, sir, wala. To answer yung statement ni Ma'am Diana, yung chief steward namin na merong mga gamit na naiwan sa bunk number or the accommodation of Mr. Danilo. Okay. So, yung chief steward namin coordinated at the port officer natin in Katiklan under Starlight Ferries na merong naiwan na gamit ang pasahero. So, it is our protocol to turn it over to the head office para just in case na merong pasahero na mag-claim at merong magsabi na naiwan, we can turn it over sa head office ng Starlight. Sir Jomar Nidwa, magandang hapon po. Sa nung December 14, sir, di ba, paparating na po yung Roro nga galing Batangas going to Katiklan. Ngayon, sir, nung nag-disembark na lahat ng mga passenger, sir, so lahat, di ba, sir, chine-check nyo, sir, kung may mga missing passenger or may mga kulang. So wala, sir. Wala kayo may na-report, sir. By the way, attorney, ayon sa sabi ng conductor ko, binilang niya yung pasahero niya. So may kulang na isa. Kami yung pinakahuling lumabas ng pier. Hinahanap namin yung pasahero, wala. So marami kasing bumaba na pasahero dito sa Katiklan. Pagkakaalam ng konduktor, baka kasama doon sa bumaba kasi yung ibang mga pasahero kasi, attorney, pag yung binababaan is usually mga kalibo lang, hindi na sila nag-aantay ng bus namin kasi matagal pa, dumadaan kami ng kainan. Okay. So ang ginagawa nila, hindi na sila nagpapaalam sa konduktor, sumasakay sila ng van para mabilis yung pag-uwi nila sa destination nila. Yun ang hindi natin ma-sure, attorney, kung saan siya nawala. Sige. Kasi bakit yung gamit niya, nasa barko, andun yung pera, andun yung cellphone, andun yung bag niya, tapos yung tao wala. Ma'am, ang may update na po ba dito, ma'am, regarding sa case ni Sir Danilo Villaluz? Yes, simula po na natanggap po natin yung report noong December 15, ay kaagad-agad po tayo nag-conduct ng investigation. Kasama po yung mga crews po at saka supervisor ng Starlight Ferries. At we were able also to see yung CCTV footage. However, medyo malabo po yun, Attorney Jetro. Okay. So ongoing po ang kinakandak po nating investigation kasama po ang Philippine National Police. Kasi initially po, itong report po ng pagkakawala po ni Tatay Danilo
ay inireport po muna ng Philippine National Police MARIG sa ating Coast Guard Station Aklan at tumawag rin po siya sa Philippine Coast Guard. So kaagad-agad po tayong gumawa ng investigation po dyan. At kanina po nagsimula po tayong mag-conduct ng aerial search gamit po yung ating mga air asset, yung ating pong eroplano, kasama po yung pagdi-deploy ng ating mga barko at yung mga maliliit na mga floating assets po para po mag-conduct rin ng search and rescue operation. Tayo po ay nag-advise na rin po na sa lahat po ng mga barko na dadaan po sa mga rutang yan, no, we were able to issue a notice to mariner reminding po at na we requested those captains of the vessel to be on the lookout po na kung may makita man po sila, i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard kasama po yung ating pag-iikot sa mga coastal communities. Kasi Attorney Gerald, if I could say, ang naging direktiba po ng ating Pangulo dito ay wala pong maiiwan at walang iwanan. So bawat segundo po sa Philippine Coast Guard ay napakahalaga. Kaya lahat po ng aksyon na nararapat para makita po natin si Tatay Danilo ay ginagawa na po ngayon ng Philippine Coast Guard. At ang atin lang pong objective at the end of the day dito, Attorney Jetro, is matagpuan po natin si Tatay Danilo at matulungan po siyang makasama ang kanyang pamilya ngayong Pasko. So we are giving our best effort to locate po at para makita natin si Tatay Danilo. Kung sino man po na nakakita kay Papa, coordinate lang po kung sa amon. Pwede nyo i-message sa messenger. May mga contact numbers. Pwede nyo i-message ang Rafi Tulfo, Philippine Coast Guard, Police. Desperado na rin kami nga makita ang amon nga amay. Ma'am, gaya po ng na-mention nyo din po, no, agad po kaming makikipag-ugnayan din po sa inyo kapag kami po ay nagkaroon ng impormasyon sa kinaroroonan po or any details po kay Sir Danilo Villaluz. At tutulong po kami, gayon din po from time to time kami po ay hihingi ng update sa Philippine Coast Guard at sa mga kinauukulan para po mahanap po ang inyong ama. Okay po, ma'am. Thank you so much po.